Ako si Daniel, hindi nyo kilala pero ito nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Agang-aga ko nga palang nagising at narinig ko na naman ang boses ni Dior. Syempre tuwing umaga na lang ganyan yung maririnig ko kaya nagigising ako ng maaga. Nung bago-baguhan pa lang kasi sa amin si Dior talagang naiinis kami sa umaga at napakaingay niya kasi sobra. Makakapagpatigil lang kasi sa kanya sa pag-iingay niya ang pagkain niya sa umaga. Tipong pagbangon mo siya lang talaga agad yung uunahin mo kasi maririndi ka talaga sa boses niya. Halos sanay na rin kasi ako sa gawain kung ganyan tuwing umaga. Ganyan naman talaga pag nagkakameron ka na ng anak, meron ka ng responsibilidad. Kaya sana Dior, lumaki kang malusog at mabait at masigla. Nag-skincare lang pala ako saglit, nag-toner lang ako at saka nag-sunblock at nag-prepare na rin ako ng pagkain ni Dior. Medyo may katagalan din kasi ang pagbabad ng dog food ni Dior. Kaya binuhat ko muna siya at nilambing-lambing ko muna. Minsan nga naiisip ko na si Dior parang tao din kasi pag hindi mo siya napapansin, siya rin nagpapapansin at gusto niyang magpabuhat. Kaya binigay ko na rin yung pagkain niya pagkatapos lumambot. Pagkatapos ko nga lang palang pakainin si Dior, nagkape-kape muna ako dito sa labas. Kinagawian ko na lang talaga yung nagkakape kahit tanghali na ako nagigising. Pero minsan pag alam ko na susobrahan ako sa kape at ina-acidic na ako, talagang umiiwas ako at nagpapaliban ako ng ilang araw. Pinainom ko na rin pala ng vitamin si Dior at inayos ko na rin tong electric fan niya at medyo nasisira na. Saka ko na lang siya bibilihan pag nagkameron na ako ng budget. Pwede pa naman siyang gamitin. Pagkatapos ko palang asikasuhin si Dior, bigla kong kinulit-kulit yung jowa ko at sabi ko'y bumangon na at tanghali na. Bago din pala matulog kami kagabi, naglaba din muna ako ng mga shirt namin at kami naubusan na. Hindi pa rin kasi kami nakakapagpa-laundry ng mga damit. Katapos ko palang mag-asikaso nung sinampay ko, nag-jacket lang din ako at nag-asikaso at umalis na ako. Apo na din kasi kaya nag-jacket ako at sobrang tindi na ng init. Naubusan nga rin pala ako ng gas kaya dumaan na rin muna ako dito sa gasolinahan. Pinakargahan ko muna si Brusco. Dumaan na rin pala ako dito sa grocery at bibili ako ng gamit sa bahay. Bago kasi ako bumili ng ulam, talagang inuuna ko munang mag-grocery para mamaya diretso na akong uwi. Kumuha lang din pala ako ng shampoo at saka panghugas ng plato at saka kape. Mahirap na rin kasing maubusan ng sabon kaya kumuha na rin ako ng sabon at saka ng panligo namin. Wala na rin kasi kaming gagamitin. Kumuha na rin pala ako ng downy para in case na maglaba ako sa susunod na araw, meron na rin ako magagamit sa bahay. Kasi yung tipong gusto ko lagi nang may stock sa bahay. Napakahirap kasi kung lagi kang bibili sa tindahan, lalo na pag may ginagawa ka. Binayaran ko na rin pala yung binili ko at umalis na ako. Di ko pala napansin si ate nagpapakyut sa camera. Muntika na rin pala akong maubusan ng maiulam sa palengke. Nakiusap lang ako kay ate kung meron pa silang manok. Tinatago daw kasi nila sa rep ang manok tuwing alas 2 ng hapon at nilalabas daw nila to ng alas 5 ng hapon. Doon na daw kasi dumadagsa ang mga mamimili. Bumili na rin pala ako ng mailuluto kong gulay. Yung palang binili kong manok, i-adobo ko na lang kaya bumili na rin ako ng kalamansi at saka isang pirasong kamote. Ilalagay ko rin kasi sa togi pag niluto ko. Kumuha din pala ako ng isang pirasong kamatis at napakamahal ng kilo ngayon. Lalagyan ko na lang din pala nitong beans na ilang piraso. Iaran ko na rin pala agad si nanay at umalis na ako at dumaan pala ako dito sa bilihan ng bigas at bumili lang ako ng 1 kilo. Pagkadating-dating ko pala sa bahay, nasikaso ko na agad yung manok at minarinate ko muna at nilagyan ko lang ng bawang at sibuyas. Yung nabili ko palang togi ay napakarami. Nung nilagay ko sa planggana ko ay halos mapuno na. Kaya itong kalderong pinaglagyan ko, hindi ko muna nilagay lahat at mukhang hindi kasya. Iniluto ko na rin pala yung adobo. Katapos maluto ng niluluto ko, tinawag ko na agad yung jowa ko at sabi ko'y kumain na kami at hapon na. Kaya maya pala ng pagkatapos namin kumain, biglang dumating itong parcel ko at binayaran ko at binuksan ko na. Naalala ko nga pala, ang jowa ko pala ay siyang nag-order nito at panggamot daw kay Dior. Paano ka ba naman ng mga nakaraang araw? Napansin ko kay Dior, napakadalas na nagkakamot at tininan ko yung balat niya, meron pala siyang flake sa balat kaya inorderan ko siya nito at siguro matatanggal naman. Ganito pala ang lambingan niya magtatay niyan. Pag naibababa ko si Dior, talaga naghaharutan sobra kaya minsan din ay nakakapangagat. Lala ko nga pala nung nakaraang araw na bago kami umalis sa punta sa Palok, Manila, meron akong minarkot na rubber tree. Kaya ang ginawa ko ay nilabas ko na siya at nilagay ko dito sa gilid ng aircon namin at nakita ko tong halaman ko na pinagbabahayan para ng langgam. Sa dami-dami ba naman ang pagbabahayan ng langgam na to, dito pa nagbahay sa halaman ko kaya nung pagtanggal ko hirap na hirap ako at nangangagat pa kaya tinadyak-tadyakan ko na lang siya. Nilabhan ko na rin nga pala yung mga puti namin ay halos ilang linggo na rin kasing naka-stock dito sa bahay. Ako kasi yung hindi ko pinapasama sa laundry yung mga puti at nangingitim lamang. Minsan ipag pinasama ko sa laundry namin, pagtingin ko napakaitim pa at hindi natatanggal ang libag kaya napagdesisyonan ko na lang na ako ang maglaba. Hindi rin naman kaganong kadamihan yung labahin kong puti kaya sabi ko sa jowa ko kada magkakameron ng labahin ako na lamang ang maglalaba.
So yan guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye-bye!